Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. In your own way, paano mo kaya imo-motivate yung pong mga nakababatang henerasyon? How are we going to motivate our younger adults? Ako po si Chiki Holman Yulo for Rekado. At yan ang pag-uusapan natin ngayon ha. How exciting! Because this merry month of May, hindi umuumpisa na ang konting ulan-ulan. I'd like to invite you to listen to us via 702 DZAS AM Band. We are now 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Listen to us via internet through FEBC.ph and Facebook Live dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ay nako, sa iba pong bahagi ng mundo, lalo na yung pong mga taga-Angono Rizal. Hi Miss Josie, how are you? Ako si Chiki. How have you been? Tapos kamusta kayong lahat der? Ang dami sigurong summer activities dyan ngayon sa Angono. Sa iba pong bahagi din ng mundo, yung mga kasama natin sa United Arab Emirates, sa Dubai, sa Riyadh, Oman. Hello Hamza, how are you? Hamza, alhamdulillah ala saleme, marhaba, kifik, shufi, mafi. Sa iba pong bahagi din ng mundo, yung atin mga kaibigan sa Espanya. Muy buenas tardes a todos. Me llamo Chiki Holman Yulo y bienvenida a Rekado. Tanto gusto en conocerla. ¿Quieres decir algo a los telespectadores? Okay, sa YouTube channel 702 DZAS FEBC Radio. Kaagapoy, kamusta na kayo? Happy Saturday to all of you. Hope you're all doing well. Ang mga karekado natin, kamusta na po kayo? Alam po ninyo, ang daming nangyayari ang atin election time, ang botohan, tapos yung mga sad happenings na yung mga namatay sa iba't ibang accidents, car accidents, lalo na sa airport, hindi cute. Okay, so now as mommies and lolas of this generation, kami po, paano kaya namin mamomotivate ang mga nakababatang henerasyon? Sumagot po at mag-send din ng greetings sa atin pong ongoing live stream. Don't forget to wow, love, and share. Sabi nga ni Tony Rose Gaida, hi TR, how have you been? Before we start, I'd like to say hi to our listeners. Yung pong talagang walang sawang nakikinig sa atin at nakikitext at nakikicommunicate sa atin lahat. Kamusta na po kayo? Sabi si Marakid Jam Almazan, good afternoon Tita Chiki, watching from Riyadh. Marhaba. Yale, marhaba. Alhamdulillah, ilasaleme. Shukran. Silfredo Garces, God bless you, Miss Chiki. Si Imelda Gavina de la Cruz, more power to your program at ingat palagi. Vicky Teves, kamusta na kayo from San Juan City? Nora Cabantog, ang mga kataga-recuerdo natin. Zenaida Gueca, sa Seviera Subdivision ng Angeles City, Pampanga. Hello din po Kiminda Aridodon from Dasmariñas, Cavite. Sip Bergonia at Mami Huge Bergonia sa US. Huy, kumusta na po kayo? Kayo ba'y pupunta dito sa Manila? Pag kayo ay pumunta, ay get a hold of us sa FEBC, sa DZAS, sa Rekado, at sabihin mo at pupunta ako kung nasan kayo, okay? Para magkita-kita tayo ulit. Claire Henil Mercado, pagpalyain po kayo ng Diyos, Tita Chiki. Tapos kasama natin si Imelda Gudaka,
San Jose del Monte, Bulacan. Tapos si Grace Tancauco Fabon at si Weng Guevara. Uy, kamusta na kayo? Also, people from yung mga taga-attend ng Carmona Christian Church and Philippine Missionary Fellowship sa Batangas, Cavite, and Laguna. The Escalante family and the Rico Hermoso family from Cavite. Alam mo ba, ang laki-laki pala ng Cavite. Hindi ko akalain yun noon na. I remember, ang kala ko, pag sinabing Cavite, dadaan ka ng SLEX yun. Kasi dun yung factory ng asawa ko dati. SLEX hanggang makarating ka ng Dasmariñas silang Cavite. Meron palang daanan. Siyempre, hindi ko alam na ganun kalaki. May daanan pala. Diyan sa may Rojas Boulevard, okay? Yung palang daanan dyan, ang laki ng iniikutan para mag-meet doon sa gitna. Hindi ko po, 2 oras ka nang bumabiyahe, nasa Cavite ka pa rin. Ganun po kalaki pala ang Cavite. Sabi ko, my God, cheeky, ba't hindi mo alam yun? Alam ko naman, malayo yung, pero hindi ko alam na ganun kalaki ang Cavite. Parang ang Quezon City, 2.5 hours ka na bumabiyahe, 3 hours, umaandar yung kotse mo, Quezon City ka pa rin. Okay. So, kamusta na po kayo? Ang kawikaan po ngayon araw ay galing sa Galatians 6 verse 2. Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayon paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Galatians 6 verse 2. Carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Galatians 6:2. Ang birthday trivia po natin, nako, ipinanganak May 24, 1960. Si Michael de Mesa. Hi Michael, how are you? Mas kilala bilang Michael Edward Gill Eigenman. Siya isang TV actor at director. Nagmula siya sa pamilya, of course, alam naman nyo, kay Rosemary Hill at kay Eddie Mesa, Eigenman. Yan ay, pag sinabing galing ka sa pamilyang yon, alam mo lahat ay dramatic actors, no? Okay, happy birthday to you, Michael. Also, May 25, 1959, ipinanganak po si Vanessa Moreno Laksamana. O mas kilala natin si Loveliness na si Miss Alma Moreno. Siya isang veteran actress at nasa larangan ng Philippine showbiz. She also did a few years sa Parañaque, no, sa political na industry sa politiko din siya at tumulong sa taong bayan sa Parañaque. Okay, hi Ness. Trivia ko lang, nung pong Loveliness, yung pong mga costumes ni Alma Moreno, iba-iba sa mga different dance numbers niya, at saka changes. Yung pong, ako po sa Chicky Holman na fashion studio na boutique ang isa po siya sa mga binibihisan kong weekly sa shows nila. Kasama na rin si Miss Nora Aunor sa Superstar. Kasama na rin si Vilma, si V. Kasama na rin sino pa ba ang regular? Miss Helen Vela. Yan yung weekly na binibihisan ko na ready na kaagad yung 4 outfits a week, no? Pinanganak, happy birthday, May 26, 1965. Ronald Naldo Ricketts, mas kilala we know him as Ronnie Ricketts. Isang Filipino actor, scriptwriter, film director, line producer, and martial artist, and he's a dad to 2 or 3 kids. Sila ni Maris, no? Happy birthday to you, Ronnie Ricketts. May 27, 1954, pinanganak po si Constancia Angeline Reyes Nubla. Mas kilala siya bilang Connie Reyes. Hindi niya ginamit ang Nubla family name niya.
ang ginamit niya yung sa mama niya na Reyes. Siya isang Filipino film and TV star, TV host and producer. Bago siya naging artista, nakilala siya bilang isang TV girl. Nagbukas din sa kanya ang mundo ng industriya ng television, nagmagi siyang bahagi ng isang noontime variety show na Student Canteen. Tapos, ako nasa competitive show na competitor niya sa Itbulaga. Tapos one day, nirecruit niya po ako sa Student Canteen at siya naman pala ay nirecruit sa Itbulaga. So first time yun na nag-swap sa industry. Usually kasi talagang mamamatay ka na lang, doon ka pa rin sa show na yan. Pero ito, yung first time namin na sa industry na nag-swap kami. Alright, so ang pag-uusapan natin ngayon ay motivating younger adults. Paano nga ba? Ako po si Chicky Holman Yulo. Join us every Saturday dito po sa Rekado. Text DZAS space message and send to 0917-572-1754. At sa Facebook 702 DZAS-FEBC Radio. Ang tanong natin in your own way, paano mo i-motivate ang nakababatang generation? Sabi ni Miss Gina, I will motivate them to study hard and well for the future. Thank you. Sabi din ni Danny, isang magandang motivation sa younger generation ay to be a good person. Sa dami ng nangyayari sa paligid, goodness and kindness can go a long way. Ay, totoo yan. Alam mo yung kahit pagkuha ng partner sa buhay, you get someone who is kind, no? At saka yung maayos ang pakisama sa'yo at sa magulang mo. Hindi sa'yo lang, ha? Sabi ni Mina, I will motivate them to always do what's right. Kahit pa kakaunti ang gumagawa o mahirap gawin, always do what is right. Miss Mina, totoo ka? Kasi idagdag ko lang ang sabi po ng asawa ko, you do what is right even when no one is watching you. Gawin mo yung tama, okay? Totoo nga. Nelia, sabi niya, I will motivate them to pursue their dreams. Gaano man yan kataas. Yes, Nelia, go, go, go. Ngayon pag-usapan po natin ang mga tips part 1 ni Tita Chicky. Effective ways to help and inspire young adults. Number 1. Tips part 1 ni Tita Chicky. Mga tips ni Tita Chicky. 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 Set and achieve a major goal. The best way to inspire young people is to be an example for them. Lead by example. Kung meron kang major life goal, achieve it. At ipakita sa mga kabataan na you can do it. They can do it. Ikwento mo ang kwento mo at kung paano mo narating yan, okay? Number 2, make a positive change in your life. Leading by example. Kunyari, sinasabi mo sa mga anak mo, gumising ng maaga para mas maraming magawa, mas maraming ma-enjoy sa air, sa mundo, sa iyong kalikasan. Sasabihin mo, gumising ka ng maaga. Dapat by 6 o'clock, gising ka na para gagawin mo na lahat yan. O 5:30. Ikaw naman pala kung gumising after lunch. Ang natatandaan ng mga bata, after lunch talaga ang gising mo. Leading by example is you inspire young people means making positive changes in your life. Maaaring magbigay ka po ng impact at inspirasyon sa kabataan ang positive changes na gagawin sa iyong buhay. Be that positive source of inspiration for others. Yung susunod, make healthy decisions. Ay, nako. Alam natin ang kahalagahan po ng living a healthy life and a healthy lifestyle. By giving a healthy lifestyle, a person can be happier, save more money, and have a healthier heart and stronger immune system, and so much more. Sa paggagawa ng mga healthy decisions in life, you're inspiring the young people around you to follow your footsteps. Ang sinasabi mo, matulog ng maaga,
para ma-recharge at ma-rejuvenate. Alam po nyo, ang recharge ng katawan at 10 o'clock ha. Pag 10 o'clock ng gabi, latest 11 o'clock. Pagkatapos nun, kahit na anong habol mo, hindi na nagre-recharge at nagre-renew ang iyong mga cells. Yun ang oras ng kanilang pag-recharge. Okay. Pass down information. Turuan mo ang mga kabataan sa mga bagay na alam mo. Teach others while inspiring them. Ako sinasabi ko palagi, mamaya na, ending ko. Teach them but expect them to make their own decision. Your job is to raise them well-loved and well-equipped. Ownership of life decisions is a process. Yung pong mga anak ko, ang hindi ako nagkulang sa yakap, ay sobra-sobra ang hug ko. Kaya mga ayaw mag-asawahan, I remember noon, mag-asawa na kayo. Abay mga 30 plus na hindi pa. Saka na lang daw. Because siguro nakita na niya yung love, yung yakap, o sasabihin ko mamanid sa hug, o nag-uunahan mag-hug sa akin. Your job is to raise them well-loved and well-equipped. Ownership of life decision is a process, okay? Sila kasi ang gagawa ng desisyon nila sa buhay. Allow your children to experience the consequences of their decisions. Ayan. Kadalasan natututunan ang lesson ng mga decision na ginagawa. Kaya hayaan mo minsan na maranasan nila ang consequences. If yung consequences do not follow decisions, then nothing is learned. So, pakinote po itong mga tips na ito. Yung pong sinasabi ko sa mga kabataan, choosing a life partner, yung mapapangasawa mo sa buhay mo, that is one of the biggest decisions you're gonna make. That's going to determine 80% ng buhay mo kung ano na. Kung sumablay ka sa pagpili niyan, ay, mag-prayer ka na lang kay God na i-save ka. You choose a wonderful partner who is your partner, someone whom you can look up to, somebody who will help you with a family. Kung babae ka at naghahanap ka ng husband, somebody na nakikita mo magli-lead ng family nyo, closer to God, tsaka closer the right way, na tama ang ginagawa sa buhay, hindi shortcut, hindi nang iisa sa mga tao, okay? So, yun ang napakahalaga po. Tsaka tinuturoan ko din yung mga younger generations, magsulat ka ng, Tita Chiki, paano kaya pag naghanap ako ng boyfriend o ng girlfriend? Okay, ang sinasabi ko, please, write 1 to 10, yung criteria mo, kung anong pinipili mong lifetime partner mo. Yung 1, 2, 3, inuulit ko ito po. Yung 1, 2, 3, yan yung non-negotiable. Meaning, no matter what, yung 1, 2, 3 na yan, nandun sa taong gusto mo. Ha? Tapos yung 1, 2, 3 mo, iba sa 1, 2, 3 ko, iba sa 1, 2, 3 niya, iba din sa 1, 2, 3 nung isang katabi mo. Because subjective yan kung anong mahalaga sa'yo. So, pag yung 1, 2, 3, wala dun sa cute na taong yan, yung 1, 2, 3 na yan, ay move on ka na kasi yung 1, 2, 3 ang pinakamahalaga. Tapos yung 4, 5, 6, yan yung additional na second na mahalaga sa'yo. Yung susunod, yung addendum na lang na sana. Okay, sana. Sana all. Pero yung 1, 2, 3 ang pinakamahalaga. That will determine your way, directing your path to your right. And you pray, Lord, tulungan mo po ako, igabayan mo po ako to find the right partner in my life. Kung hindi pa ngayon, edi hindi pa ngayon. Sa susunod na episode, okay lang. Okay? So, I hope in one way or the other, may natutunan po kayo sa aking tips. At ako po si Tita Chiki. We're going to be back. Tita Chiki is going to be back with so much more right after these words and stories for the heart. Stories for the heart. Welcome to Stories for the Heart. Ikaw ba ay fur baby? Meaning, I'm sure, kakaantigan mo ito kasi ang tampok natin ngayon ay ang asong si Valerie. Nakakagulat ang katatagan ng isang miniature dachshund. Ay, sus, mini dachshund din kami nun. Nang nabuhay mag-isa
mag-isa-isa sa island ng Australia sa loob ng more than 1 year. Ito'y si Valerie. November 2023 nang magbakasyon ang fur parents ni Valerie at isinama siya para mamasyal sa isla, ngunit nakawala siya at nawala dito. Habang nasa beach ang mga amo, nakawala sa kulungan si Valerie at nagpunta sa masukal na bahagi ng gubat at isla. Yan. Hinanap ng 7 araw si Valerie pero hindi siya nakita hanggang sa kinakailangan ng umalis ng mga amo ni Valerie. Hindi nga siya nakita hanggang sa makalipas ang 1 taon. At ilang buwan. May nag-report na may nakitang dachshund na may isang pink na collar. Sus, kaagad pong isinagawa ang rescue operation para kay Valerie. At hindi naman sila nabigo. At hindi rin naman naging madali ang pagkuha sa kanya. Sa tulong po ng food box na naging pang-akit kay Valerie para lumabas siya mismo sa lumapit-lapit ng konti sa rescue area. Ngunit dahilan sa mahigit 1 taon na siya na wild na siya sa mag-isa, hindi naging madali ang mapalapit si Valerie at lubha siyang naging, very cautious, very mailap. Nga naman, mahigit kang 1 year in the wilderness, talagang cautious ka. Kaya naman nag-isip ng panibagong taktika ang rescue team. At makalipas ng 1 buwan, nagtagumpay sila. Welcome back, Valerie. Nakuha nila si Valerie. Tiyak na isang nakakaanting na reunion ito kasama ang kanyang mga tagapaalaga, ang mga parents ni Valerie na tinawagan kaagad at nahagilap siya. At yan po ang kwento ni Valerie, ang ating mini dachshund sa atin pong Stories for the Heart. Ang mini dachshund, yung regular kasing dachshund, yung malaki, mataba, giant sausage, para siyang bolster na pilong niyayakap mo sa gabi. Meron kami niyan. Si sausage. Meron din kami si shublig. My family always have loved dogs, and my family always made us sleep with our dog. So pupunasan muna yung mga asong yan, tapos pupunasan ng maigi, ito toothbrush, tapos kasama na namin matulog. Mama ko tsaga-tsaga pag-ayos dyan. And it gave me discipline. It also gave me love and appreciating what our fur babies can give us. Kaya to a point, nagbibreed po ako noon ng mga asong malalaki at saka maliliit din. And made me so happy. Tsaka yes, ini-interview ko kung sino ang bibili ng mga aso ko dahil pag hindi ko type yung background at mataray ako doon. Pag hindi ko type, hindi ko bibigay yung aso ko sa kanila, hindi ko ibebenta. Kahit na nakaharap yung pera at sabihin, more ang ibibigay? No, hindi. Kung alam kong walang mag-aasikaso, mag-aalaga, ay ba't ka kukuha ng ganyan na aso? Kumuha ka ng mas madaling asikasuhin na dog, okay? At yan po ang ating Stories for the Heart. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips, nakapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Motivating younger adults ang pag-uusapan natin. Text DZAS space message and send to 0917-572-1754 sa Facebook po. 702 DZAS-FEBC Radio. Ang question for the day, in your own way, paano mo i-motivate ang nakakabatang henerasyon natin ngayon? Sabi po ni Camille, isa sa mga motivation na gusto kong i-share sa kabataan is to find a mentor and learn from them. Ask questions sa mga taong may experience na sa isang bagay na gusto mo. Marami dyan na may magaling kang nakitang either mag-practicum training ka sa kanila, mag-internship ka, o tanungin mo kung pwede mo silang gawing mentor. Okay? Letty, sabi ni Letty, I will motivate them na ang mistakes
ay part ng growth. As long as matuto ka, sa pagkakamali mo ay walang sayang. Sabi ni Almira, do not compare yourself with others, ha? May sari-sarili tayong timeline. Kaya huwag ka madi-discourage o ikukumpara mo ang sarili mo sa iba. Totoo nga. More tips. Part 2 ni Tita Chiki. Tips ni Tita Chiki. Tita Chiki, Chiki, Chiki. Q&A with Tita Chiki. Alam po nyo kaagapay, may mga tagapakinig tayong may nagpapadala ng questions, okay? Isa nga nito, si Riza. Itatago natin sa pangalang Riza. Paano ko naman po ma-encourage ang younger women? Okay. Things women can do to empower other women. Alam mo, ang source natin dyan, empoweringambitiouswomen.com and crosswalk.com. Okay? Una, tell your story. This is particularly important if you're successful and you're holding a high-level position. Tell your story, malungkot man o masaya. Talk about your wins. But share your losses and mistakes too. Be relatable and candid when they see that the road you travel is very much like the one they're on. Then they'll start believing that they have the power to reach your goals. Number 2, encourage other women. Encourage ang kapwa kababaihan para sa bagong opportunities, promotions, training, seek mentors. Hawakan ang kanyang kamay when she wants courage, give her a push when she needs it, at palagi siyang paalalahanin sa kanyang talents and abilities. There are a lot of people who find it easy. Hay, totoo, to pull down others. We need to be the people to help them climb and give them a push up, okay? Alam mo, isipin mo ikaw, are you the type to tear people down or push them up? Kasi yun yung mga toxic na tao eh. Okay na kayo, tas biglang sisiraan ka. Hihilahin ka pababa. Bakit? Alam po ninyo, mas malaki ang power ni Jesus Christ. If you find yourself in that situation, you just pray. Pray that God will just touch her heart. Pray that God, sasabihin ko, will get her. Hindi. Pray that God will touch her heart and give her a happier attitude. At kung ano man ang tinatahak niyang sadness sa buhay ngayon, kasi sad yan eh. Kaya gusto niya misery needs company. Nasabihin mo kay God, tulungan na rin siya. Okay? Ikatlo, share your weakness and vulnerabilities. We tend to think kasi na we model strength to others na maa-appreciate niya. Pero alam mo, empowerment comes from the Lord. Primarily, as we admit, pag inadmit mong medyo mahina-hina ka. When you share your weaknesses, vulnerabilities, and struggles, and you let people know how God has strengthened you through it all, you are helping other women realize that they too can be strengthened through their struggles. Alam po ninyo, wala naman madali sa lahat eh. Pero alam po niyo, may wonderful God tayo na no matter what, hindi ka pababayaan. Okay? Ika-4, pray for and with them. Tanungin ang kapwa kababaihan kung paano mo siya mapapanalangin bilang pagpapalakas sa kanya. And then do it. If you're talking to the phone or via Zoom, sabihin mo, how can I pray for you? Tapos if you're having coffee or lunch together, alika, prayan ka tang now na. Okay? It also teaches her how to pray. Praying is empowering in itself. Kaya naman kaagapay, Karikado, take note of this ha. This ways, if you learn one thing, wag mo nang alamin lahat. Kung may natatandaan kang isa, is ipagdasal mo ang isa't isa ninyo. Okay? At this time, please allow me to pray for you. Our Heavenly Father, we praise you for your faithfulness. Thank you for the love, for all that you are. We want to thank you for all your blessings that you've given us, for the protection for each and every member of our family. Thank you, Lord, for the lives of people that cross my paths every day. Just give them strength kung meron silang dinadaanan pong
challenges sa buhay. At kung may happy moments sila, may they always hold and treasure those moments. Thank you for your mercy and for your grace. Thank you for the blessings that you bestow upon us every day. Lord, keep us safe. Keep us safe and protected. And please, Lord, help us with the daily provisions sa buhay namin. You are the God of peace and love, in whom I place my trust. Lord, give us a peaceful and a restful heart para pagtulog namin sa gabi, masarap ang tulog namin. Loving Lord, I lay my life before you and I trust in you completely. I pray that you will continue to keep me and to care for me, Lord. Na mag-continue akong mag-encourage at mag-inspire at magbigay ng hope sa mga nakikinig po sa amin at nanonood po sa YouTube. Lord, thank you for today. Thank you that you have given us strength to go on the entire day kahit na ang dami namin iniisip po buong araw. You, I trust, our Lord and I Savior. We love you, we glorify you, and Lord, yung pong may mga dinadaanan na stressful moments, sabihin mo, wala yan. Kasi with God on your side, how could you lose? At dito na po, tayo nagtatapos ng ating prayer. Thank you, Lord. Ito na po sa Rekado. Sana po nasiyahan kayo sa 1 hour po magkakasama tayo. Inaanyayahan po namin na patuloy kayong makinig. Next week ulit ha, Saturday again. Thank you to our production technicians Nathaniel Nate Peralta, Benjo Morano, Jonathan Reyes, Reggie Veliana, and Benji Mosura. To our RTV team, Eileen Valdez, Wenmark Balatukan, Angelica Kalayag, and Bong Chica. To our broadcast engineers, kamusta na kayo? Sa mga kasama natin sa Bukawi transmitter site. Hello, broadcast engineers! It's Tita Chicky. To our writer, Kayla Escalante, thank you rin sa aming station manager, Miss Jo Alabastro. Ako po si Chicky Holman Yulo para sa Rekado sa 702 DZAS-FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Remember, celebrate life! Naku, gamitin mo na yung magaganda mong tuwalya na wedding gift mo. Gamitin mo na rin yung magagandang flatware, yung mga kubyertos na pretty. Gamitin mo na rin yung mga baso na wedding gift sa'yo. At kung mabasag, di nabasag. Nag-enjoy ka naman, gamitin yung pretty plates mo. At yung mga pretty bed sheets mo, gamitin na ngayon yan. At tandaan, mahal na mahal ka ng Panginoon. Have a great week ahead of you. Kayla Escalante, hello and God bless you and great job. Ako po si Chicky Holman Yulo saying God bless you more. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado.